Paano at magkano? So yan po ang magiging topic natin ngayon. Paano? Paano natin nabili itong bahay na to? Magkano? Magkano ang pagkakabili natin sa bahay na to? Pero bago po natin simulan yung paano at magkano, gusto ko po munang magpasalamat unang-una kay Lord sa panibagong taon na naman po na ibinigay niya sa akin at sa patuloy niyo pong pagsagot sa mga panalangin ko. Thank you very much po. Pangalawa, gusto ko rin pong magpasalamat sa inyo sa lahat po ng bumati sa aking kaarawan. Maraming salamat po. At sa lahat din po ng nag-congratulate sa amin ni Yukidang sa pagkakabili namin itong bahay. So ayun, wala na tayong patumpik-tumpik pa. Simulan na natin itong paano at magkano. So step by step po yan. May mga step po kaming ginawa para po mabili namin itong bahay. So yan po ang ipapaliwanag ko sa inyo. Tapos sa bandang huli po, malalaman natin kung magkano inabot itong bahay na to. So simulan na natin sa step 1. First step, we browse the internet. So ayan, nagtingin-tingin po kami sa internet ng Akia House. Ngayon, ano nga ba ang ibig sabihin ng Akia House? Pag sinabi pong Akia House, not necessarily means po na matagal na siyang walang nakatira, inabondo na siya ng may-ari. Hindi lang po yun ang ibig sabihin ng Akia House. Though pasok po yung meaning na yun sa Akia House. Meron pa po yung isang meaning. Isang meaning pa po is yung empty siya, empty house. Maaaring kaalis lang ng may-ari, maaaring ibinibenta ng may-ari dahil kumuha na ng ibang bahay. So yun, kasi po pinagsama-sama na nila ron sa salitang Akia House. Yung abandoned house, yung binibentang bahay, yung used house, kasama na po yan sa isang word Akia House. So yun, naghanap-hanap po kami ng Akia House. Pagkatapos, tingin-tingin kami ng presyo kung ano lang yung kaya. So yun, yun po una namin ginawa. Nag-research sa internet ng Akia House. So step 2, reservation of house viewing. Ang ikalawang step na ginawa namin ay kinontak namin yung broker. Yes po, broker po. Tama po, meron pong middleman. Ganyan po dito sa Japan. Kahit po mangungupahan lang kayo, kung titingin kayo ng paupahan, dadaan din po kayo ng broker. Bihirang-bihira po yung, kunyari ako, direkta ako sa owner. Bihirang-bihira po yung ganon. Kumbaga, meron talagang opisina rito ng mga broker siya. Doon ka magpupunta, papahanap ka ng apartment or ng bahay o kung ano pa man. Sa step 1 po, marami po kaming bahay na tinignan, so meron po kaming napusuan na 2 bahay. So ang ginawa po namin, kinontak po namin parehas yung broker, kasi po magkahiwalay po magkahiwalay po ng company yung broker na yun. Kinontak po namin sila parehas, at sabi po namin na gusto po namin tignan yung bahay, yung loob. So ayun po, yung isa po, nakapagpa-schedule kami sa umaga, at yung isa naman po, nakapagpa-schedule kami sa hapon. Tapos po, yung na-schedule po naming bahay sa umaga, dun sa isang broker, bigla po siya nag-cancel nung malapit na yung oras nung house viewing. Tumawag po siya, sabi niya, nabili na daw yung bahay. So, ganun po kabilis, At ito po yung bahay na yon. Pagkatapos po, nung kinahapunan, hindi naman po nag-cancel yung bahay nga po na titignan namin. So, ito na nga po yun. Ito na pong bahay na yon. So, natignan po namin siya, yung loob, okay naman po. Nagustuhan po kaagad namin. So, kaya po, ito yung nakuha namin. So, yan po ang second step na ginawa namin. Kontakin si broker, magpa-schedule ng house viewing. Ang galing po nung nangyari kasi po pagkatapos po namin mabili itong bahay na to, nung nagkapirma na po ng kontrata, bigla naman po tumawag yung isang broker na sabi nag-cancel nga daw yung bibili. So, bakit nag-cancel? Hindi ko po alam. Palagay ko rin po na talagang iniiwas kami doon. Iniiwas kaming mabili yung bahay na yun kasi po, magkasing presyo siya. Halos kapresyo po siya nito. Kaya lang po, luma na po yung bahay. Pagkatapos, isa lang po yung parking. So, move on na tayo sa step 3. So, dito po sa step 3, itinur na kami dito sa bahay. So, dito po, sinabi na po sa amin yung kondisyon ng bahay. Sinabi rin po yung dahilan kung bakit ibinibenta ng may-ari. So, ayun po, may nagtatanong po sa akin yan, anong rason kung bakit binibenta ng may-ari yan? Maayos pa. So, ang rason po kung bakit binibenta ng may-ari ito, yung may-ari po, lilipat na siya ng Niigata. Kasi po, yung trabaho niya, bago, nandun na sa Niigata. So sa madaling salita, siguro hindi na rito yung trabaho niya. Kaya lilipat na siya ng Niigata para mas malapit doon sa magiging trabaho niyang bago. So yun po yung dahilan kung bakit ibinenta itong bahay na to. Pagkatapos, yun nga po, habang nag-house viewing po kami, sinabi na rin po kung magkano yung aabutin na itong bahay. Sinabi rin po na na-renovate na nga daw po itong baba. Itong baba, kaya pala maayos siya. Na-renovate na itong baba. Pagkatapos, sinabi po kung magkano inabot ng renovation. Sinabi po sa amin yung mga patungkol po sa maintenance nitong bahay kasi po dito po parang every 5 years kailangan pong tawag dito yung ini-spray sa kahoy para po hindi siya anayin. So every 5 years pinakita sa amin yung mga resibo kung kailan siya huling na maintenance. Kaya po hindi po nakakapagtaka na maayos yung bahay kasi po well maintained talaga siya. Pagkatapos ipinakita rin po sa amin yung layout ng bahay na yung pinakaplano po ng bahay, pinakita po sa amin yun. Pagkatapos kung ilang square meters po,
Pagkatapos po, kung may mga kailangan bang ayusin dito, so wala naman pong kailangan ayusin, kaya panalong-panalo. Kaya sabi ko kay Yuki-chan, okay ka ako. Pagkatapos, sinabi na po sa amin dito yung linya ng kuryente, tubig, gas, tsaka internet. So yun po, no? Sinabi na, pinaliwanag po sa amin kung ano yung pangalan ng mga company na kailangan namin tawagan kung mabibili na namin itong bahay na to. Ayun, at pagkatapos po nun, ang sabi po namin kay broker na tatawagan na lang namin po siya next week pagkatapos po namin mag-usap ni Yuki-chan. So yun po ang ending ng step number 3. So move on na tayo sa step number 4. Tawagan si broker para i-reserve sa amin ang bahay. So yan po ang naging step number 4. Tinawagan po namin si broker na sinabi nga po namin na i-reserve na po sa amin yung bahay. So dito po, nag-set na rin po kami ng meeting para nga po mapag-usapan kung paano bibilin yung bahay. Dito po ay pinag-usapan na namin kung cash ba or loan namin kukunin itong bahay. Pero hindi pa kami nakapag-desisyon nitong araw na to. So dito po, pinaliwanag ni broker kung magkano yung tutubuin ng bahay kapag kinuha ng loan, kung paano yung magiging proseso niya, kung gaano katagal. Pagkatapos, kung paano rin po yung proseso kapag kinash. So yan po ang mga napag-usapan namin sa step 4. So ang naging ending po ng usapan is tatawagan na lang po namin siya ulit. Mag-uusap lang po muna kami ni Yuki-chan kung cash ba namin kukunin or hulugan. So yun po, no? So move on na tayo sa step 5. Decision making, loan or cash. So dito po nakipag-meeting kami ulit after ilang days para nga po sabihin na ikakash na lang po namin yung bahay. At dito nakahingi na rin po kami ng tawad kahit wala naman po kaming kasalanan. So nakahingi po kami ng tawad na halagang 200,000 yen. So medyo mali po yung naging flow nung pagbili namin ng bahay, no? Kasi po dapat dun pa lang sa step 3 nakipag-bid na kami ni Yuki-chan na dapat tinawaran namin. So ang nangyari po, na-i-reserve na po muna namin sa amin yung bahay bago po kami nakahingi ng tawad dito sa step 5. So dapat po pala, doon pa lang sa step 3, humingi na kami ng tawad, nakipag-bid kami para mas naipababa pa yung presyo. So sayang, kaya lang nandun na, nangyari na, hindi na natin maibabalik. So at least, kahit paano nakahingi tayo ng 200,000 yen na tawad. Dito ay sinabi na rin kung kailan ibibigay ang susi, gaano katagal ang magiging proseso at kailan kami pwedeng lumipat. Dito po ay nagpaunang bayad na kami ng 500,000 yen. So down payment po siya. So ayun, basta 500,000 yen po ang binayad namin dyan. Pasok na po dyan yung sa tax, pasok na po dyan yung kikitain ng company, at pasok na rin po dyan yung processing fee. So move on na tayo sa step number 6. So sa step number 6 po, ano na po, money transfer. So money transfer po sa umaga, pagkatapos po sa hapon, ibinigay na po sa amin yung susi, yung titulo ng bahay. Pwede nang linisin at lipatan yung bahay. So dyan na po nagtatapos yung proseso kung paano natin binili itong bahay na to. Bali magkano nga ba ang inabot nitong bahay na to? Ito pong bahay na to ay nakapost ng 4.8 million yen. So nakatawad po kami ng 200,000 yen, bali nakuha lang po namin siya ng 4.6 million yen. Ngayon, sa 4.6 million yen po na yon, bukod po doon yung paunang bayad namin na 500,000 yen. Kasi po yung 500,000 yen, doon po kukunin yung tax, yung processing fee, at saka po yung kikitain ng broker. So, nandun po yun sa 500,000 yen. So, bali ang total po, inabot po siya ng 5.1 million yen. So, yung 5.1 million yen, kapag ka po i-convert po natin yan sa peso, mababa po kasi ngayon ang palitan. So, inaabot po siya ng halos 2 million pesos. So, yun po yung kabuuang gastos dito sa bahay na to. Ngayon, bakit nga ba hindi na namin kinuha ng hulugan? Ano? Kasi po, tutubo pa po siya ng 0.8%, which is equivalent to 3.6 million yen. Sa loob po yan ng 35 years. So yan lang po yung sample na naibigay sa amin ng broker. Diyan lang po naglalaro. Pwede po siyang tumaas, pwedeng bumaba. Depende po sa bangkong mag-finance sa inyo. Ngayon, hindi na po kami nagtanong kung paano pag 5 years, paano pag 10 years, paano pag 15 years, paano pag 20 years. Hindi na po namin yung tinanong dahil nga po mabilis na po kami nakapag-desisyon na i-cash na lang namin. Para nga po wala nang iisipin na tutubuhin o kung ano pa man. Isa pa pong dahilan kung bakit hindi na po namin kinuha ng hulugan dahil po baka abutin pa siya ng 2 to 3 months. Kung maghahanap pa po kami ng bangko na mag-finance para sa amin. Ngayon, ang tanong, bakit nga ba itong bahay na to ang napili namin? Una po, mapayapa po yung lugar. So, isa po yan sa nagustuhan namin ni Yuki-chan. Pangalawa po, wala na pong gagalawin sa bahay dito sa loob. Wala na po, kasi po talagang maayos siya. Kare-renovate lang din niya. Kaya pala ganito kaayos dahil ni-renovate. So, siguro talagang hindi rin ine-expect ng may-ari na malilipat siya ng trabaho o mapapalitan yung trabaho niya. Kaya siguro pina-renovate. Tapos, after ilang years, sabay alis siya. Ikatlo, talaga pong mura na tong bahay na to. So siguro po may mga magsasabi na mura ba sa'yo yung 5.1 million yen. Ang ibig sabihin ko po sa mura is kung ikukumpara po sa mga nakita po namin bahay na naglalaro siya sa 12 million yen up to 20 million yen. So isipin niyo po konting ahon lang
ang laki na ng matitipid nyo. Maglalaro sa 7 to 15 million yen na kaagad yung matitipid nyo. Konting akyat lang. So sabi ko kay Yuko-chan, okay na yan kahit may konting ahon siya, okay lang. Ang importante, mura at maayos ang bahay. At isa pa pong dahilan kung bakit sinasabi kong mura, dahil po kapag ka po bagong bahay ang kukunin nyo dito sa Japan, naglalaro po siya sa around 30 million yen up to 50 million yen. So depende po yan sa design ng bahay. So napakamura na po ng 5.1 million yen kung ikukumpara ninyo sa 30 million yen up to 50 million yen. So kahit noon pa man po, kinokontra ko na si Yuki-chan sa bago. Sabi ko nga sa kanya, hindi na natin kailangan ng bago. Ang kailangan lang natin yung livable na bahay. So ayun ang ganda ng pagkakataon na naibigay sa atin dahil mura, tapos maayos. So ayun. Kaya ako naman po kinokontra si Yuki-chan sa bagong bahay dahil ang sabi ko nga po sa kanya, kailangan ikaw ang umari sa bahay, hindi yung bahay ang aari sa'yo. Kasi ang hirap naman po kukuha ka ng halagang 40 million yan na bahay. Pagkatapos magtatrabaho ka buong buhay mo para lang bayaran yung tutuluyan mo. Parang sa akin po hindi practical. Kaya sabi ko kay Yuki-chan, okay na yan, basta't livable, basta't maayos naman siya. Walang problema, okay na yan. Ako sa kanya. So ayun and ibinigay naman sa atin ni Lord, kaya sobrang pasasalamat ko po talaga kay Lord sa lahat ng mga biyayang ibinabato niya sa atin. So thank you Lord. At isa pa pong dahilan kung bakit sinasabi kong mura na siya, dahil po yung inuupahan namin ni Yuki-chan bago po kami lumipat dito ay nagkakahalaga ng 50,000 yen. Monthly po yan. Rent lang po yun ng bahay. So kung kukumpitin po ninyo yung 50,000 yen, in 9 years time po is 5.4 million yen. So grabe po, isipin nyo kung hindi namin naisipan na kumuha ng bahay, in 9 years time, ang gagastusin namin sa pag-upa is 5.4 million yen. So parehas po ng presyo ng bahay na to. Halos parehas po ng presyo ng bahay na to. So ayun, dito na po nagtatapos itong vlog natin na to. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat at hanggang sa muli. Paalam!